Akusado ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na insidente ng pangho-hostage sa Batangas at Maynila. Ang isa sa kanila, hindi raw pinapasweldo ng maayos sa pinapasukang printing shop. Narito ang Express Report ni Gary De Leon. Nabulab ng mall na ito sa Lipa, Batangas matapos tutukan ng kutsilyo ng isang lalaki, ang sales lady ng isang gadget store. Sabi nila manyakis ako sa banda. Pwede din nila magpakulong. Nag-live stream pa siya habang nangho-hostage. Sinubukan namang makipagnegosasyon ng mga pulis pero makalipas ang halos 4 na oras, inaladkad ng sospek ang biktima pababa ng mall hanggang sa Nahuli na po. matagumpay na nasa gitna ang sales lady na agad dinala sa ospital. Naaresto naman ang lalaki na hindi malinaw ang dahilan kung bakit ng hostage. Sa isang tindahan naman sa Recto Avenue sa Maynila, tinutukan ng kutsilyo at balisong ng isang lalaki ang customer at may-ari ng tindahan. Tumagal na mahigit 1 oras ang hostage taking bago sumuko ang 45 anyos na suspect na si alias Jong. Nagawa niya raw ang krimen dahil hindi siya nasasahuran ng maayos sa pinapasukang printing shop. Ang sinasabi ng ating hostage taker ay yung sapat na sahod niya ay hindi naibigay. More than 2,000 yung ina-expect niya, kaya lang ang nabigay lang sa kanya ay 400 pesos. Bago ang pang-hostage, may nasaksak din daw ang suspect. Posibleng makasuhan si Jong ng alarm and scandal, possession of deadly weapon at illegal detention. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.